Na mag-install ako ng bagong automatic transport switch here from Gaia, tinanggal ko na rin itong smart Wi-Fi circuit breaker kasi nasira din ito. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! So mababasa natin dito sa meter niya, merong reading 224 volts. Then sa liit ng bulb natin, hindi natin mababasa yung load, yung ampere niya. Okay? Naka-zero yan. Now that's on. Pero kung i-turn off ko, tingnan nyo yung switch. Nakasulat dyan off. Pero umiilaw pa rin yung ating bulb. So yan ang problema natin. Buti na lang, nang masira to, hindi ako nagkumpiyansa kahit nag-switch off ako nito doon sa ating panel, sa ating distribution box. Tinetest ko pa rin kung may voltahe bang lumabas dito. Meron voltahe eh. So kahit i-off siya, naka-on pa rin yun. Meron pa rin output dito. Kahit i-measure natin yan, diskumpiyado tayo, kahit may ilaw na dyan, na bulb. Okay, naka-off yan. Okay. So, tingnan natin. Check the meter. Okay. You see that? 223 volts. So, i-on ko. Naka-on na. Ganun pa rin, di ba? Hindi nagbago. I-off ko. Ganun pa rin ang voltahe. Hindi rin nagbago. So, bubuksan ko to. Titingnan ko kung maayos ko to. So, may dalawang screw lang ito. Dito at saka nandito. But you have to remove this clip para matanggal mo yan. Kailangan natin tanggalin tong isang screw dito. Yun. Tanggal na. Yan. Okay. So yun, yan ang lalim niya. So actually, madali matanggal to. Oh? All you have to do is pull a socket. Kasi may mga socket siya eh. Okay. Nakasakit siya. Yung display niya. Then, ito yung this is the Wi-Fi module. Yung nasa itaas. So, may sunog siya actually dito. Ito nakadikit siya. Hindi ko matanggal. Supposedly matanggal to. Tingnan mo. Yung isang terminal natanggal na eh. Ito hindi. Kasi nakadikit na eh. Nag-melt yung plastic dito. Tingnan natin. Yun. Finally, natanggal ko yung case niya. So, ito na. Meron siyang CT or coil transformer dito para sa kanyang pag-measure sa voltahe. Then, this is the relay. Ang duda ko nito, nag-stuck yung relay niya. Kaya, hindi na siya mag-o-off. Ito yung terminals niya. Kung makita nyo, connected ang isang linya dito. This is the neutral terminal. Then, connected siya sa output na neutral terminal also. Diretso siya. Then, ito yung live line niya. Mag-disconnect to via this relay. Ito. May contact dito. Ito ang contact niya. May contact siya dito sa ilalim. So, connected tong dalawa. Kung mag-close ang relay. Okay? Now, i-measure natin. Ang terminal niya dito. You see? Tingnan mo. May continuity siya. May continuity. Now,
para matanggal ang continuity, let's say, try natin. Okay. Subukan natin na i-disconnect ang relay. Push natin to siya. Ito sa itaas. Yun. Nag-off siya, di ba? Yun ang problema. Kasi nag-stuck to siya. So, supposedly, kung naka-off walang kuryente, ganun siya. Ang itsura niya. Pag may kuryente, ganun siya. So, ito lang ang problema. Titingnan ko lang kung paano to siya malusen. Hindi natin to matest kung hindi natin lagyan ng kuryente. Mag-ingat na lang tayo kasi may mga exposed na mga terminals dito. For example, ito. This is the input neutral terminal. Then, this is the input live terminal. Exposed to. Exposed din dito. Exposed to. Then, itong out na live terminal. Okay? Ang neutral natabunan ko. Ito wala eh. So, dyan lang. Pero hindi natin kasi matest kung hindi natin i-plug. So, binalik ulit yung kanyang LCD dito para makontrol natin. Then, meron pang exposed parts dito. Okay, yung bus bar. So, takpan na lang natin. Neutral bus bar yan para hindi ma-expose. At least ma-minimize natin ang mga contact points. So yan, makikita natin I slide the ano ba tawag dito? Parang switch ng relay para wala siyang contact. Kung i-measure natin ang ano niyan, ang kanyang check natin ang continuity ngayon between the in and out. Wala siya. Okay? Wala siya. Kasi naka-off ang ano dito. Pero pag ganun ko, ganun siya. Nag-stuck yan. Titingnan ko kung kaya pa tong ayusin. Okay, wala. So, ipa-plug in natin. Careful lang tayo. Okay. Nag-on ang ating display. Kung i-on ko, yun. Nag-on ang light, di ba? Nag-function ang kanyang relay. I-off ko. So, nag-stuck lang pala yun. So, okay na to. Ito na, bumalik na ulit. Naka-on na yung wifi niya. So, naka-off pa itong ating breaker ngayon. Kung on natin, yan, ilaw na. It's 224 volts. Pag i-off natin, nagpa-function na siya. Unlike before na kahit naka-off siya, mayroon pa rin voltahe lumabas ito sa out niya. Simple lang, nag-stuck lang yung kanyang mechanism. So, ginalaw lang natin, bumalik siya sa dati, yun, okay na. I have decided na hindi ko na to ibabalik dito. Anyway, ito namang ating automatic transfer switch from GEA ay merong voltage and current protection as demonstrated in this video earlier. Pag may anomalya sa input voltage dito ay magka-cut off itong ating ATS dito. Then ito, di ko na ito ibalik rito. Gagamitin ko na lang ito para pang-testing. Maganda ito pang-testing kung may mga projects kasi you can adjust the voltage and current parameters here. Although, again, may sira ito. Again, this is from Taxnel. Parang may problema talaga sa mga devices from Taxnel. Madaling masira. Sabihin nila natin, madaling masira kasi ang mechanism dito supposedly will last for several uses, di ba? Yung mechanism niya. But ultimately, hindi ito hindi ito siya luma, bago pa to.
So, supposedly, ang kanyang mechanism ay tatagal as design. Pero hindi eh. Yung mechanism niya, nakita niyo, nag-stuck siya sa loob. Anyway, kung may mga katanungan kayo, pakilagay dyan sa ating comment section. Daghang salamat, bye!